mga kapatid, it's all about evangelism and discipleship. Okay? Evangelism and discipleship. Alam niyo mga kapatid sa Lord, marami pong tao na papasa ito, pero iilan lang ang nakatunaw at hindi, mga kapatid. Alam niyo ba ang evangelism and discipleship o yung pag-ebanghelyo, pagdadala ng good news, pagdadala ng mabuting balita sa mga tao at pag-aalaga sa mga taong nakakilala sa Panginoon ay hindi po isang session. Hindi ito pakiusap ng Diyos sa atin, but it is a mandate. Sabihin natin, mandate. Lakas nyo, mandate. So kapag mandate ito po ay isang utos. Pakisabi ko sa katabi, utos. Ang sabi ko sa katabi nyo, sabihin hindi sa akin. Okay. Hindi ba sa akin yung utos, hindi sa katabi. Sabihin sa katabi, utos. Yan. Okay. So, importante po yan mga kapatid sa Lord kasi kung hindi namin yan titignan na isang utos, yan po ay taken for granted parang kung may evangelism, kung may discipleship. Wala yan. Hindi nyo po siya isa sa puso, hindi nyo sa resonet kasi hindi naman siya utos para sa inyo. Parang yan ay para lang sa mga siguro close kay Lord, siguro para doon sa mga nakaka-unawa, pero sa iba, wala. Pero alam niyo po, it is a mandate, mga kapatid. Katulad na siya sabi ko kanina, mandate yan, utos yan, and you have no option not to obey. Hindi yan pwedeng sabihin mo na hindi mo gagawin. Kailangan mong gawin. Kailangan natin gawin. Kasi utos yan ng Diyos. Amen? Sino po dito ang mga follower ni Jesus? Mga sumusunod kay Jesus? Taas ang kamay ng mga sumusunod kay Jesus. Okay, let me see your hands. Lahat ang sumusunod kay Jesus. Okay. Kung ikaw ay sumusunod kay Jesus, utos yan sa iyo. Just obey. Sumunod ka lang kasi utos yan. At ito ang utos yung utos na pinaka nasusuway ng maraming Kristiyano. Yung utos na hindi nagagawa ng maraming Kristiyano, mga kapatid. Kaya nga, sana ngayong umaga, maintindihan ninyo na tayo ay inuutosan ng Lord at wala tayong choice kundi sumunod. Ulitin ko. Ito po ay utos at wala tayong choice kundi ang sumunod. Amen? Okay. So, tignan natin yan, mga kapatid. Sa ating text sa Matthew chapter 28, verse 18 hanggang 20, mga kapatid, sa Panginoon. So, ano po ang sinasabi sa Matthew chapter 28, verse 18 up to verse 20. Pagin mo isang physical Bible din, Sister Mary. Pagin mo, yung New Testament na po. Bigyan mo yung New Testament. New Testament na. Okay. Para tayo lahat ay nagpapasa ng Bible kasama ko. Okay? So, yan. Okay. Ayan. Buksan natin sa Matthew 28. Yung kung walang Biblia, meron marami pang walang Biblia, walang tayo pakibigyan. Mga ushers, isa lang ba ang usher natin? Si Mary lang ba ang usher? Hindi ka nag-assign ng usher? Ha? Okay, sige. Tulungan natin at tignan natin ang Bible lahat para makapasa. Matthew chapter 28, verse 18 hanggang 20. Okay, kayo mo lang lahat na makabuklat ng Biblia ng Tagalog kasi English ko yung ating PowerPoint. And I want to read in Tagalog.
verse 18, 19, and 20. Okay? Sundanin niyo ako sa inyo pong mga hawak ng Biblia. Matthew 28, verse 18, 19, and 20. Okay, so yung PowerPoint natin in English, pero sinabi sa Tagalog. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ulitin yung verse 19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sundan ninyo sa natin sa aklat ng Marcos naman, chapter 16. Marcos chapter 16 o Mark chapter 16 verse 15 hanggang 16. Mark. Okay? Mark 15 verse 15 to 16. Anong sabi dyan? Okay, tignan natin. Mark 16. Okay, sabi sa 15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So yan ang sinabi sa Mark chapter 16 verse 15 to 16. Next, John. Sa John, mga kapatid, chapter 20. Sa John chapter 20, tingnan natin kung ano naman sinasabi sa John 20 verse 21 up to verse 23. John 20 verse 21. Ito ang sinasabi. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan, kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningaan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Okay? So yan ang pinabanggit sa John. Sa Luke naman, sa Lucas, tingnan naman natin sa aklat ng Lucas, backward tayo. Okay? Luke, sa Luke chapter 24, sa Lucas chapter 24, verse 45 hanggang 49, ito naman ang sinasabi. Sundanan niyo uli ako, mga kapatid. 45 hanggang 49. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magpata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya huwag kayong aalis sa lunsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Last verse ay sa aklat ng Gawa, chapter 1, verse 8. Sabi sa aklat ng Gawa, kapitulo 1, talatang 8 ay ito. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo
kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Manalangin tayo muli. Panginoon, ang mga salita mo aming binasa ay mangusap sa amin. Marinig namin ang tinig mo. Tulungan mong ilingkod, ikaw ang makita at may taas. At hayang po, Lord, ang salita mo ito ay lubos namin maunawaan upang kami po'y maging masunurin sa iyong utos. Tulungan mo kami, Lord, ipinagkakatiwala po namin ang oras na ito sa iyong kamay, sa pangalan po ng aming Panginoon na si Jesus. Amen, amen, and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Pansinin niyo po, mga kapatid, dyan sa mga binasa natin, yung pong mga salitang go, sending, sent, or witnesses, mga kapatid. So, ibig sabihin, humayo, isinusuno ko kayo, maging mga saksi ko kayo, o kayo'y magiging mga saksi ni Kristo. Lahat ng yan, mga kapatid, ay isa lang ang dinadalang mensahe sa atin, mga kapatid sa Lord. 5 different places, okay, 5 different places saying practically the same thing. Iisa lang yung mensahe nila. Parang ganito yung mensahe. Go! I am sending you. Be my witnesses. Yan yung utos, mga kapatid. The question is, alam mo bang inuutosan ka ni Jesus? Kung alam mong inuutosan ka ni Jesus, sumusunod ka ba sa utos na ito? Hindi po yan for reading only. Hindi lang yan para malaman at mabasa natin. Yan po inuutos ni Lord sa atin. Different words, different ways, mga kapatid sa Panginoon. Same text, the exact same thing, mga kapatid sa Panginoon. Paulit-ulit na sinasabi ni Lord yan, dapat isa lang. Pero dahil ulit-ulit itong sinabi ng Panginoon, dapat na-gets mo na yan. Diba? Dahil paulit-ulit mga kapatid, parang ganito lang. Kapag tayo po ay nag-uutos sa ating anak, ilang beses mo bang binabanggit? Madalas sinasabi ng anak natin, Nay, Dad, Papa, Mama, narinig ko na, alam ko na, huwag ko nang ulitin. Minsan, makulit, mga kapatid sa Lord, kapag mayroong utos. Bakit? Dahil ito po ay mahalaga. Amen? Kapag paulit-ulit po yung utos ng Lord, ibig sabihin, mahalaga po yan. Ang problema, maraming Kristiyano, hindi nila nakikita, inuutos sila. Pangalawa, maaaring alam nila yung utos, pero hindi nila nakikita ito ay mahalaga. Alin sa dalawa? Alam mo inuutosan ka? O alam mo, o hindi mo alam na ito ay isang utos? Alin sa dalawa doon? Alin ka dyan? Dalawa lang yan. Maaaring alam mo, maaaring hindi mo alam. Mga kapatid sa Panginoon. Ang mabigat dun sa alam mo, pero hindi mo sinusunod. Yun ang mabigat. Amen? Mga kapatid sa Lord. So, kailangan gawin. Kaya ng mga kapatid sa Panginoon, sa mensahe natin, kung ulit-ulit yung narinig yung bring souls, win souls for the Lord, magdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Kung paulit-ulit yung kung narinig yan, mula nang mag-Lord again tayo, mula nang pumunta tayo sa church na ito, ibig sabihin, mahalaga yan. Kapag may nag-witness sa'yo, kapag may dadala sa'yo, may nag-share sa'yo ng good news, paulit-ulit na sinishare sa'yo ang gospel, hindi ka tinatantanan. Parang gano'n, hindi tinatantanan. Kapag paulit-ulit na sinishare ang gospel, at paulit-ulit mong narinig, ibig sabihin, mahalaga yun. Mahalaga. Amen? Nanabawa tayo. Kapag kinukulit mo yung isang hindi mananampalataya at sinishare mo yung gospel sa kanya, ganun yung kahalaga. Kasi kung hindi yung mahalaga, one is enough. Ayaw mo, bahala ka. Ayaw mo tatapit, bahala ka. Pero pag pinakulit-ulit, mahalaga yun. Kaya sa atin pong nagsishare ng gospel, paulit-ulit mo ba itong ginagawa? Sa mga
nakakarinig naman ng gospel, ilang beses mo nang narinig, tinanggap mo na ba si Jesus? Ilang beses mo nang narinig ang tungkol sa mabuting balita, inilagay mo na ba sa puso mo yan? Tinanggap mo na ba? O gusto ulitin na naman sa'yo? Ganun yung kahalaga, mga kapatid sa Panginoon. Hindi yan napapansin ng iba, mga kapatid. Lagi natin tandaan, there's something sa matter of life and death, mga kapatid. Say it over and over and over and over and over until we get it. Amen? Kailangan ulit-ulitin. Sabi mo sa katabi mo, maganda rin pala ang makulit. Amen? Minsan kasi hindi makulit ang marami sa pag-share ng good news. At kapag kinukulit ka na, tanggapin mo sa Jesus, kapag kinukulit ka na mag-church ka, importante yun. Ganun yung kahalaga. Yung iba ayaw nang maging makulit. Ilang beses ko nang sinabihan tungkol kay Jesus, ayaw. Ilang beses ko nang sinabihan pupunta ng church, ayaw. Ngayon, titigil ka na. Kapag tumigil ka na, yung sinasabi mo, hindi mahalaga. Are you there? Kapag tumigil ka na, ayaw eh. Ilang beses ko nang sinabi pupunta ng church, ayaw eh. So, ibig sabihin, hindi mahalaga yung sinasabi mo. Kasi hindi mo inuulit eh. Nandiyan po ba kayo? Are you getting my point? Pag mahalaga ang isang bagay, ulit-ulitin mo ito. Parang katulad ng din ang pagsasabi ng I love you. Mahalaga ba yung pagsasabi ng I love you? Lagi natin sinasabi, paulit-ulit. Bakit? Kasi mahalagang malaman ng tao ito na minamahal mo, na mahal mo siya. Kaya paulit-ulit, I love you. Alam ko na yan. I love you. Alam ko na yan. Diba? Amen? Paulit-ulit na sinasabi kasi mahalaga. Ganon din sa pagsasabi ng patungkol kay Jesus. Kung mahalaga yan sa'yo, dahil isabihin mo yan sa mga tao, at paulit-ulit mong sabihin yan sa mga tao na mahal sila ni Jesus, kailangan nila si Jesus, kailangan nila pumunta sa church, kasi mahalaga. Andyan ba kayo? Nandyan po ba tayo? Tingnan nyo ha, mga kapatid, ang problema kasi yung iba hindi talaga nag-gets to eh. Kailan mo ba unang narinig yung mga passages na yung binasa natin? Kailan mo yan huling nabasa, mga kapatid? Ilang beses mo nang narinig ang mga talatang yan? Ilang beses mo nang itinuro yan? Ilang beses mo nang isinare yung mga talatang yan? Ilang beses na nga ba? Mula nang ma-born again ka, mga kapatid, nagawa na po ba natin ang utos na yan? Mga kapatid, isipin po natin ngayon, gaano kahalaga yan? Dalawa yan. Minsan kasi yung iba, mga kapatid sa Panginoon, nakafocus lang po doon sa evangelism. Lagi yung tanda yung binanggit kanina sa Matthew, chapter 38, go and make disciples. Hindi sinabing go or make disciples. Magkasama yun. Go and make disciples. Magkasama yun sa utos. Yung iba kasi nakafocus lang sa evangelism, yung iba nakafocus lang sa discipleship, sa pag-aalaga. Yung iba nakafocus sa pag-aaral, yung iba nakafocus lang sa group, sa small group o sa cell group. Nandun sila, yung iba nakafocus sa pag-share ng gospel, yung iba nakafocus dito small group tayo, kami tayo lang. Nakakalimutan natin na magkasama sila. Madalas na paghihiwalay natin yan, na dapat ay hindi. Actually, those two, mga kapatid, those two, evangelism and discipleship are intertwined. Hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi pwedeng dito ako sa evangelism, hindi, dito ako sa discipleship. Hindi pwedeng ganon.
dapat magkasama siya. Amen. Pag nag-win ka ng soul, meron kang responsibilidad na pastoran o alagaan yung nawin mo kay Lord. Kaya pagsabi sa katabi ulit, pastor ka pala. Amen! Naalala ko ng meeting. Naalala ko tuloy yung meeting. Mga leaders. Meron tayong tungkulin mga kapatid sa Panginoon. You cannot have one without the other. Hindi pwedeng evangelism lang ako. Hindi pwedeng discipleship lang. Mga kapatid, yes, discipleship begins with evangelism, but evangelism culminates in discipleship. Doon talaga ang kabuuan ng utos. Kasi pag isa lang yung sunod mo, kalahating picture lang ang nasa sayo. The other half, namimiss mo. Dapat buong picture, hawak mo. Amen? Sino po sa inyo ang may hinihingat ang picture na kalahati lang? Kasi ayaw mo yung kalahati. Kaya ginapin mo yung picture. Ito lang. Iba wala. Bakit wala ko? Ganun na kinakrap. Diba? Kinakrap. Inaalis mo yung iba. Yung sa ano kaya sa internet. Pagka may picture ka, may crap na ito. At di ba rin sasama ito. Minsan, binubura, remove ng mga application na ginamit. Binububo yung mga nandun sa picture. Kung ano lang yung gusto mong ilabas yun. Diba ganon? Yung iba ganyan ang ginagawa, mga kapatid. Hindi dapat paghiwalayin ng evangelism sa discipleship. Gets mo ba yan? Amen? Naintindihan nyo ba yan? Ang tanong, kailan ka huling nag-ebanghelyo? Kailan ka huling nag-witness sa Lord? Kailan mo huling sinare si Jesus? Kailan ka huling nag-alaga? Kailan yung huling small group mo sa grupo? When was the last time na sumama ka doon sa small group? Minsan, nakakalimutan natin ang mga bagay na yan. Kaya, pasensya na po kayo, uulitin ko na naman. Nandito na naman ako. Mangungulit na naman sa inyo. Kasi, mahalaga po ito. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Sa katabi, makinig ka. Amen? Marinig niyo pa ulit-ulit sa akin. Mga kapatid. So, ngayon, tingnan natin yung ilang mga principle. Let's examine the verses po. Yung mga verses na binasa natin. And let's study some principles, mga kapatid, about evangelism and discipleship. Pag-aralan natin. Unang-una, mga kapatid, Jesus sent out His disciples, carrying with them His authority. Nung sinet ni Jesus yung mga disciples, hindi sila sinet sa kanilang sarili. Karga-karga ng mga disciples yung authority ni Jesus. Hindi po yung authority ng mga disciples, kundi yung authority ni Jesus. We are not going out, mga kapatid, in our own authority. Hindi mo susundin yung utos dahil magaling ka, kaya ko na ito. Hindi mo susundin yung utos kasi napipilitan ka. Kaya, nahihirapan ka. Ang hirap. Ang hirap mag-share ng gospel. Kaya, kailangan natin ang authority ni Jesus. Amen? Kasi kung hindi natin dadalhin si Jesus, kung yung authority lang natin ang bibigbitin natin, minsan, hindi tayo papakinggan talaga. Nakakasindak ba ang pangalan mo? Sino dito yung pag narinig yung pangalan mo yung dapat ako dyan na nasisindak yung mga tao? So, yan. Sino po ang nakakasindak ang pangalan dito? Taas sa kamay. Taas sa kamay, pag narinig yung pangalan yung nasisindak. Sino yan? Nakakasindak ba ang pangalan ni Julian Caseta? Pag narinig mo, Julian Caseta. Nakakasindak ba ang pangalan mo, Kuya Joey?
Sino nakasinta ang pangalan dito? Dati pag narinig ba yung pangalan mo, nasisinta sila. Dante. Nakakatakot yun. Don't mention that name. Wag. Nakakatakot. Sino mo nakakatakot ang pangalan dito? Dali ikaw, nasisinta pa sila pag narinig yung pangalan mo. Nasisinta pa si Edna pag narinig yung ano na si Dali. O vice versa. Mga kapatid sa Lord, minsan, yung pangalan natin, hindi naman talaga, parang, lang. Hindi naman, nasisindak sila. Ano? Binanggit mo yung pangalan natin, ano sa akin? Hindi sila nasisindak. Pero, kapag narinig nila yung pangalan ni Jesus, even the demons, nanginginig. Ayan na naman si Jesus. Even the demons, mga kapatid. Kaya madalas ginagamit natin yung in Jesus' name. Diba? Kasi there is authority, there is power in the name of Jesus. Amen? At yun yung pinaibinigay, ikinarga ng Panginoon sa kanyang mga disciples nung inutusan sila na go and send them you. Make disciples. Be my witnesses. Remember, meron pong authority ang sumusunod sa utos na ito. Amen? Kapag dala-dala mo yung kanyang authority, mga kapatid, listen to this. Hindi yung pan-display para sabihin, wow, dala-dala yung authority ni Jesus. Nakakita na po ba kayo ng isang pulis na pagkatapos mag-uniform ng kanyang uniform as policeman, ay nag-stay sa bahay. At doon sa bahay, doon lang siya maghabol. Hindi siya lumabas. Nakita na ba kayo ng ganyan? Na nagsuot ng uniform, nandun lang. And even teachers, nagsuot ng uniform, tapos sa bahay lang. Hindi pumunta ng school. Naranasan niyo na ba yan? Nagsuot kayo ng uniform, tapos bahay ka lang. So, ano nangyari? Mga kapatid sa Lord, ang authority po is not for display. Mga kapatid, nung ibinigay ng pag-nasusto sa kanyang mga alagad, He implements, Jesus implements His authority doon sa mga sumusunod sa Kanya. Pag sumusunod tayo sa Lord, yung authority na ikinarga ng Diyos sa'yo, siya mismo, He Himself implements that authority. Siya ang nagpapatupad nun, mga kapatid. Isipin mo rin ito, bakit implement ng Lord yung authority niya? Siya po yung nag-prepare sa puso ng mga tao na kakausapin mo. Jesus implements that authority. God, Jesus Himself will open the doors for you. Siya yung gagawa ng parang God will arrange the circumstances in life. Ialis ka lahat yan. Anak, dito ka. Ito si Sirano. Anak, huwag ka mag-alala. Ako ang kausap dyan. Kikilala sa Panginoon yan. It is the authority of the Lord. Amen? So that when the gospel is proclaimed, kapag sinishare mo na yung gospel, that person, kakausapin ng Holy Spirit, tatanggap sa Lord. Hindi dahil magaling tayo. Hindi dahil prepared tayo. Hindi dahil alam natin yung sasabihin natin. Hindi dahil ang ganda ng explanation natin. Kaya ang tao ay sumusuko kay Jesus. It's because of His authority. Na-arrest yung Spirit, mga kapatid, at sumusuko sa Panginoon. Amen po ba? Lagi kong sinasabi ito, tumanggap ka pa kay Lord dahil mabait ka. Sino po dito mabait? Sinuko mo ba ang buhay mo sa Lord kasi ako ang bait ko. Religious person ako. Sino po sa inyo dito ang mabait kasi nga ang kamay ng mabait? Mukhang walang mabait sa loob ng church. Lahat sa bahay. Mga kapatid sa Lord, kaya tayo tumanggap sa Lord
inaresto ng Panginoong Jesus yung ating pong espiritu. Amen? That authority, napakahalaga po yan. Mga kapatid, na dapat alam natin na kapag tayo sumusunod sa utos, we have that authority. Yung authority na yan, hindi po yan ang pag-aaralan. Ang napag-aaralan ay yung way kung paano i-share yung gospel. Yan, pwedeng pag-aaralan yan. How to share the gospel in 3 minutes na rin, in a easy way. Paano mo si-share yung gospel sa ganitong sitwasyon. Pwedeng pag-aaralan yan. Pero yung authority, hindi pinag-aaralan yan. Kasi kusang ibinibigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Amen ba? It is the authority of Jesus that makes the difference. Kaya huwag tayong matatakot na sundin ang utos na ito ng Lord. It is a mandate. Sabi nyo sa tabi, mandate. Utos yan. Hindi tayo utusan ng Diyos para matakot. Hindi tayo utusan ng Diyos nang hindi natin kayang gawin. Kaya natin yan because His authority is in us. Ikinakagda ng Diyos ang authority na yan sa atin. Kaya natin dapat ikatakot. Amen po ba? Amen po ba? Sino dito ba ang authority ni Jesus? Taas ang kamay na may authority ni Jesus. Thank you, Lord. Salamat po sa mga kinargaan ng authority ni Lord. Gusto ko maintindihan po yan. So that we can obey. We can obey, mga kapatid, sa utos. Wala dapat ang hirap baka mamaya kapag nagkapit, baka mamaya pagtawanan ako, baka mamaya mali. Yung iba, sa halip na sa Diyos kumuha ng authority, kung kani-kanino kumukuha ng authority. Hindi ko kayo bigyan ng authority. Pastor, tulungan ako, magsishare ako. Ano ba sasabihin ko? Paano ba sasabihin ko para tumungkap sa sunod? I cannot. Ang sabi ko masaya, even my name, hindi pa sisinda. Ang sino man sa pangalan ko, ganun authority ka sa authority ni Pastor. Sino yan? Pag hindi kilala. Diba? Humingi ka ng authority kay Jesus. Every time na magsishare ka ng gospel, Lord, I need authority. I need your authority. Amen po ba? Kasi pag hawak mo na yung authority, kahit anong itsura mo, susunod maging ang demonyo. Amen po? Napapansin nyo ba yung mga nagtatraffic? Ang liliit lang nun, kung patahin yung mga malalaking bus, sumusunod eh. Kasi may authority. Ganyan po ang ginagawa niya. Second, mga kapatid sa Lord, tingnan natin. Jesus empowered His disciples with the Holy Spirit. Sabi, Johnny, di ba? Pag bumaba sa Espiritu Santo, tayo magiging mga saksi ko. Sabi ng Santa Rata pa rin sa Lord, sabi, the Holy Spirit, hininahan sila ng Lord ng banal na Espiritu. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng empower? Pinalakas, mga kapatid, yung mga alagad ng banal na Espiritu Santo. Kailan pa natin ang lakas pala sa banal na Espiritu? Yes. Kasi, minsan talaga, pag mag-share ka ng gospel, kapag susunod ka talaga sa Lord, mga kapatid, ang hirap mag-share, tapos mag-aalaga ka. Hindi yung ganun kadali. May mga pagkakataon talaga na hindi natin alam kung ano, at hindi natin alam kung paano i-share ang gospel at mag-alaga ng tao. Hindi ganun kadali. Mga kapatid, nahihirapan tayo. Paano ba ako mag-aalaga? Paano ba ako mag-share? Hindi ka naman kadali. Pero, dahil sa Holy Spirit, it is the Holy Spirit who will give you wisdom. It is the Holy Spirit, mga kapatid, who will give the words, the ways, kung ano yung kailangan mo. Kasi i-empower ka ng banal na Espiritu Santo. Promise ni Lord yan. Hindi lang tayo basta binigyan ng mandate. Hindi lang tayo basta pinutusan ng Lord. Go! I'm sending you! Go! Be
Bible verses. Those verses na binasa natin, mga kapatid, alam niyo na yan eh. Baka sa ulado niyo pa nga yan, mga kapatid. But sometimes, we don't know talaga, mga kapatid, kung alin sa mga verses na yan ang gagamitin mo. Mga kapatid, at that moment, yung mga sinuot mong verse, Lord, anong verse ang isi-share ko dito? Mga kapatid sa Lord, di ba? Hindi naman pwedeng isang verse lang sa lahat ng mga tao. Parang one verse fits at all people. Pwede na yun sa lahat. Kaya nga tayo, di ba? Lahat tayo may mga life verse. At yung life verse natin, iba-iba. Tama? Ano mo ba tayo? Yung life verse natin, yun kasi yung salita ng Diyos na nangusap sa atin. Pero yung salita ng Diyos na nangusap sa iyo, maaari hindi nangungusap sa Kanya. Alam niya. Pero hindi nangungusap sa Kanya. May sarili-sariling verses po tayo. Mga sarili-sariling life verses. Mga kapatid, ganyan din sa pag-share ng gospel. Hindi porket alam mo yung mga verses na yun, mga kapatid, ay mag-work na yun sa lahat. Teka, ang dami kong alam na verses. Pag kinusap mo yung believer, patungkol kay Jesus, parang i-armalay mo siya ng verses. Makinig ka, John 1:16. Makinig ka, John 1:6. Hindi makinig ka, Revelation 3:20. Armalay mo siya ng mga verses. Hindi ka lang yun. Amen? We need the Holy Spirit. Para bigyan tayo ng wisdom. Which verse, mga kapatid, ang gagamitin natin doon sa moment na yun, doon sa sitwasyon na ibibigay ng Lord sa akin. Always rely on the Holy Spirit when you share the gospel. When you obey the mandate, mga kapatid, always rely on the Holy Spirit. Kasi the Holy Spirit will empower our mind, will empower our hearts. Kailangan natin ng banal na Espiritu. Amen po ba? Kasi different people, different circumstances, mga kapatid, sa Panginoon will require a different word from the Lord. Iba po. Iba-iba yan, mga kapatid. Para katulad natin, doon sa mga alam niyang verses mo, alin doon ang nag-work talaga sa iyo? Alin doon ang nangungusap talaga sa iyo? Sa mga verses na yan, mga kapatid. It is through the Holy Spirit, mga kapatid, kung paano at kung ano ang naangko na salita ng Diyos na kailangan natin gamitin. Amen? Kapag may makausap tayo, mga kapatid, ask the Holy Spirit to empower you. Lord, hindi ko alam, pero remind me, tulong mo ko, give me wisdom. Kasi hindi pwedeng lahat ng suulado mong Bible verse, ibabanat mo sa Kanya. Hindi pwedeng ganun. Matatapon lang yun sa wala kapag hindi talaga yun ang Kanyang kailangan. Amen? So, malinaw naman ang instruction ng Lord. His instructions were clear. Mga kapatid, ano ba yung mga instruction ng Lord? Preach! Teach! Testify! Baptize! Make disciples! Heal the sick! Drive out demons! Lahat yan talina! Parang ako lang yata nakakaintindi ng balito. Parang hindi nyo alam yan ah. Ngayon ang banal yan. Yan po yung instruction ni Lord. Na kung minsan hindi natin napapansin. Pansinin niyo po, wala nakalagay na, go to church. Di ba? Pansinin niyo po, walang sinabi niya na pray. Walang sinabi niya na tumugtog ka ng gitara. Wala! Yung instruction ni Lord, clear yan. Minsan, hindi natin niya napapansin. Preach. Teach. Testify. Ito na nilimutan natin yan. Baptize. Make disciples. Heal the sick. Drive out demons. Wala yan yung mga ginagawa natin kung minsan. Mga kapatid, but basically, everything Jesus did, mga kapatid, His disciple must now do. Kailangan natin gawin yan. Pakisabi sa tabi, gawin natin yan. Amen? Pero hindi masabi. The only thing, mga kapatid, sa Panginoon, that Jesus did, that you and I, mga kapatid, are not supposed to do, and huwag na huwag niyong gagawin na ginawa ni Jesus, to die on the cross.
sins of mankind. Yan ang huwag na huwag natin gagawin. Ang magpapako sa krus. Dahil hindi tayo karapat-dapat ipako sa krus. At hindi. Kaya ba kayo? Sundan natin yan. Preach, teach, testify. Pero huwag kang magpapapako sa krus. Yung iba kasi, lalo ngayon, malapit na yung mahalaw. Naku, magpipinitensya na naman ako. Naku, magpapapako sa pagbaga. Dami yan, di ba? Naku, gagayahin ko na naman si Lord. Do not copy the Lord. Mga kapatid, pagdating doon sa kanyang ginawa for the sins of mankind. Hindi mo kailangan kopyahin. Kasi once and for all, ginawa ni Jesus yun. At yun ay enough. Sapat na yun. Amen! Huwag mong gagayahin. Kasi walang silbi yun. It will not erase everybody's sin. Amen. Mga kapatid, even your sin, yung kasalanan mo mismo, hindi ma-erase. Kapag ginaya mo yung ginawa ni Jesus, akala mo ma-erase yung sin mo, mababawasan yung sin mo. No! Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Walang gayahan. Hindi mo dapat gayahin. Kasi ginawa niyo ni Jesus para sa iyo. Amen? Ginawa na ni Jesus para sa iyo. Kaya, nakakalungkot, di ba? Pag may mga tao nakikita natin, nag-repetensya, magpahanaaraw, yung iba, nagpapapasok po. Akala nila, malulunod ang Lord. Hindi po, mga kapatid. Yan ang utos ni Lord. Tanong, alin yan ang ginagawa ninyo? Alin sa mga instruction na yan ni Lord ang ginagawa natin? Sino sa atin dito nag-preach? Sino sa atin dito nagtuturo? Sino sa atin dito nag-testify about the goodness of God? Sino sa atin ang nagpapaptize? O kaya, sino sa atin ang gumagawa ng disciples? Tayo yan. Amen? Sino yan ang nagpapatong ng kamay sa mga may sakit para sila gumaling? Tayo yan. Amen! Sino dito nagpapalayas ng demonyo? Alam niyo ba, sa atin yan, tayo lahat, inuutusan ng Lord na gawin yan. Hindi lang ako, tayo lahat. Amen? Ngayon, tingnan natin yung territories. The territories were also set. Mga kapatid, ano po yung territories na ito? Yung lugar na kung saan gagawin natin at susundin natin yung utos ng Lord. All nations. The whole world, mga kapatid. Beginning in Jerusalem, then Judea, then Samaria. Wala kami dyan. Doon, nandito tayo. Then, the ends of the earth. Nandun tayo, mga kapatid. So, basically, kung inyong mapapansin, there is no place on earth to be spared. Walang lugar talaga na hindi maabot ng Ebanghelyo. Amen? And no person deprived. Walang makakaligtaan, walang mapapabayaan tao. Lahat kailangan marinig ang Ebanghelyo. Lahat. Lahat. Mga kapatid. Sabihin natin, lahat. Church, you have no right to deprive a person. Hindi mo pwede sabihin, hindi ko nagsisya ng gas na dito kasi papunta na ng impyerno ito. Kasi sobrang sama, third addict. Problema ng lipunan, para siya ang buhay na. No. Mas lalo man nilang kailangan ang gospel. Amen? Di ba nadadaling ito sa Lord? Kasi talaga atin ito. Baka mamaya, pag tinanong ko ito sa Lord, baka mamaya makarating ako ng Netherlands. Di ba? Huwag na lang. Alam niyo ba, yung mga taong
nagkaroon ng addiction sa drugs? Kasi naghahanap sila ng something to satisfy their desire. Akala nila yung drugs yun yung sagot para doon sa kanilang hinahanap. Kaya nagkakaroon sila ng addiction. At yun na yung mga tao na kailangan indalhin sa Lord. Kasi only Jesus can satisfy their desire. Naintindihan? Mga kapatid, yun yun. Mga kapatid, hindi ko nasisira ng gospel ito kasi mayaman yan. Kaya-kaya niya ng buhay ng kanyang sarili at kailangan niya sa Jesus. Actually, kahit sabi ng Bible, kahit makuha ng tao ang buong mundo, ang yaman ng mundo, hindi pa rin yun makapagliligtas sa kanya. Yung soul niya, hindi kaya yung malaking gap o yung malaking hukay sa kanyang buhay, hindi kaya punuan ng yaman ng mundo. Only Jesus can satisfy the longings of people. Amen? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kaya walang pipiliin. Lahat dapat mabahaginan ng Evangelyo. Amen? Pakisabi sa katabi, kailangan mo talaga si Jesus? Pakisabi ulit, sa katabi ba, kailangan mo talaga si Jesus? Sabi mo sa kanya, kukulitin kita kasi mahalaga yan. Amen? Mahalaga kasi yan. Mga kapatid sa Lord, ako hindi mahalaga yan. Bahala na tayo. Kanya-kanya na tayo. Hindi po. Church, people, mga Christians, lalo na ito, huwag nyo itong sasabihin sa inyong kapwa, yung go to hell. Minsan naging expression na yan ng iba. Go to hell. Don't say that. Please. Winawarningan ko po kayo. Huwag niyo pong dalhin ang tao sa kapahamakan. Dalhin natin sila kay Jesus. Amen? Instead of saying, go to hell, sabihin natin, go to church. Go to Jesus. Amen. Mga kapatid, bring them to the Lord. Alam niyo ba, nalulungkot po ang Diyos kapag mayroong isang tao na hindi nakakilala sa Lord na namatay. Nalulungkot ang Lord. You know why? Kasi alam ng Panginoon na kapag ang taong ito ay hindi kumilala kay Jesus at siya'y namatay, alam na kung saan ang pupuntahan niya. Mapapahamak yan. At hindi mo na kaya iligtas o hanguin yan sa impyerno. Kaya ang lungkot ng Panginoon. Kaya gano'n na lang niya tayo inuutusan. Go! I'm sending you! Bring people to me! Gano'n na lang tayo utusan ng Lord kasi nalulungkot ang Lord kapag nakita niya yung kanyang nilikhang tao ay mapapahamak at mapupunta ng impyerno. Kaya gano'n na lang niya tayo utusan. Gano'n niya tayo kinukulit. Bring them to me! Tell them about me! Kasi pag kinuha yan sa mundong ito, hindi mo na siya maliligtas pa. Dahil na siya sa kanyang kapamakan. Gano'n siya nalungkot. Gano'n mo din ba nararamdaman, mga kapatid, at nararamdaman ng Panginoon? Nararamdaman mo ba yung tibok ng puso ng Lord? Na kapag ang tao hindi kumilala kay Lord, kapag ang isang tao ay ayaw sumukot ang buhay sa Panginoon at namatayan, wala nang pag-asa. Alam ni Lord yan. Ang ikinatutuwa lang ng Panginoon na kamatayan, at meron din naman si Lord, natutuwa din siya sa kanya. Ulitin ko, natutuwa si Lord sa death. Kasi sabi ng Bible, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Yung mga anak niya, yun, kahit mamatay, natutuwa si Lord yan. Kaya tingnan nyo, hinahayaan ni Lord na minsan nagiging martir yung mga disciples, pinapakain sa leon, ginagawang kandila, sa ginagawang liwanag, mga kapatid, kahit
maging martiro, kahit mamatay ang mga anak ng Diyos, masaya si Lord. Tayo nalulungkot. Bakit namatay? Si Lord, masaya. Alam niya kung bakit? Kasi pag ang isang mananampalataya ay namatay, pagdilat niya, kasama niya na si Lord forever. Pag ako'y namatay, matutuwa si Lord. Alam niyo ba yun? Kasi makakasama ko na siya forever. May forever kay Lord? Meron. Kaya hindi ka lumutan ng death para sa mga anak ng Diyos. Kasi makakapiling natin siya magpakailanman. Amen? Malungkot tayo kapag ang isang tao ay hindi nagbigay ng buhay sa Lord at namatay. Diyan ka malungkot. Pero ang isang mananampalataya kinukuha ni Lord, masaya yun para sa kanya. Kasi tapos na yung ilaw, tapos na yung sakyan niya, wala na. Kasama niya na si Lord forever. Hindi mo masaya yun. Hindi ka ba masaya? Ako nga mismo masaya. Pag naisip ko yun, Lord, pag natapos na ako sa aking mission sa lupa, pagtapos na ako, Lord, sa aking mga ginagawa sa lupa, Lord, ang saya nun. Amen? Mga kapatid, kapag ang isang tayo namatay na hindi nakikilala si Jesus, yun ang malungkot. Kaya church, ang amon ko po sa inyo, may challenge for you, give your life to Jesus. Kasi pag hindi ka nagsuko ng buhay sa Panginoon, lisa na, kinikinig. Kung ikaw ay nakikigaya lang, ikaw ay nakikisimba lang, pero wala kang personal na pagkakilala sa Panginoon. Yes, you are here, nandito ka sa church na ito, pero walang dating sa iyo yung mga salita ng yung mga ginagawa ng Panginoon. Wala. Ibig sabihin, wala kang relasyon sa Diyos. Akala mo lang meron. Pag namatay ka, sorry. Pasensya. Kasi maraming chance na ibinibigay sa iyo si Lord to listen to His word. Pero pag hindi mo pinansin, sorry. Sorry talaga. Mga kapatid. Hindi naman pwede yung langit sa langit, bababa ulit dito at sasabihin sa'yo, totoo ang langit, totoo ang biyerno. Hindi ganun yun, mga kapatid sa Panginoon. Kaya, church, sa bawat isang nandito, give your life to Jesus. Magkaroon ka ng personal na pagtanggap sa Panginoon at sabihin mo, Lord, sinusuko mo ang buhay ko sa iyo. Gusto kong magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Gawin mo yan. Pag ginawa mo yan, sigurado ka na. Mga kapatid. Pero pag hindi mo yan ginagawa, kahit ilang beses kang pumunta sa church na ito, at hindi ka nagsuko ng buhay sa Panginoon, you're still lost. And that's the truth. Amen? Nandiyan po ba tayo? Mga kapatid, naintindihan niyo sinasabi ko, ganyan po kahalaga yan, mga kapatid. And number 3, Jesus also promised His disciples. Itong mga tao, itong mga lagay niya, inutusan niya na, go! Make disciples! Jesus also promised His disciples that His presence will go with them wherever they go and whenever they go in His name. Every time na susunod ang mga anak ng Diyos sa utos ng Diyos, si Lord sasama. Gusto niyo ba yan? Ang sarap kaya niya. Mga kapatid, hindi lang siya basta nag-uutos, sasabihin pa ng Lord, sasamahan kita, anak. Saan ka ba pupunta? Saan ka ba magsishare ng? Saan mo ba dadalhin ng gospel? Kanino mo ba isishare ng gospel? Samahan kita. I'll go with you. Sino dito ang gusto kasama lagi si Lord? Sino dito ang gusto lagi kasama si Lord? O sasabihin mo, Lord, kaya mo ito, tsaka na lang. Ako na, bahala, kaya ko na. Baka, sige Lord, alam mo na, tsaka na lang. Hayaan mo, ako na lang. Mahirap. Mahirap yan. Ang sabi ni Lord, ano nasama mo? Huwag ka naman sumama, Lord. Kundi ito. Pwede bang ako na lang? Pwede gano'n. Kasi promise niya, mga kapatid, sa mga binasa natin verses kanina sa umpisa, I'll go with you to the ends of the earth. Sasama ako sa iyo. Sino po dito ang laging kasama si Lord? Are you
aware na saan ka man magpunta, Jesus is there? Aware ka ba na saan ka man mag-share, saan ka man magpatotoo, mag-testify, Jesus is there. He goes with you. Amen? Kahit kung umanap doon, kasama mo siya. Nandyan siya sa tabi mo. Amen? Ngayon, maglagay tayo ng ilang mga tanong, mga question po. Did the early disciples carry out this mandate? Okay? Yan ang tanong. Ito ba talaga ng mga disciples na ito ay talaga bang sinunod itong utos na ito ng Panginoong Yesus? Totoo ba yan? Well, the answer is yes. Ginawa niya ng mga disciples. Yung inutusan sila ng Lord bago pagkat ang Panginoong Yesus sa langit, inutusan ng mga alagad, go! And make disciples. Ginawa ng mga alagad? Yes. Why? Kasi lahat ng ginawa ng mga alagad, they recorded it in the Bible. Kaya tingnan niyo po makikita yung ginawa ng mga disciples. Beginning sa aklat ng Acts. Sa basahin niyo po ang buong Acts. Makikita niyo kung paano nila sinunod yung mandate, yung utos ng Lord. Nandito. This is the book. Ito po yung katibayan, mga kapatid sa Panginoon. Kaya, yung mga disciples po, mga kapatid, hindi lang nila pinakinggan yung utos ni Lord, sinulat pa nila, kinopya pa nila, mga kapatid, kinolekta lahat ng sulat ng mga alagad, pinag-ipon-ipon, mga kapatid. At alam niyo ba na ang New Testament, 24,000 copies, mga kapatid, ang naipalimbag nila. Yung mga ancient writings po, mga kapatid, yung mga ancient writings, actually, the letters of the apostles po, kasama po yan sa mga ancient writings, 24,000 copies. Samantalang yung sulat ng mga Greek philosophers, yung mga sinulat ng mga Greek philosophers na si Aristotle, si Plato, yung mga sinulat nila, 100 copies lang. Pero yung po mga apostles, 24,000 copies. Grabe! Mga kapatid sa Panginoon, ang halaga nito, mga kapatid, ang kagandahan nito, yung mga sinulat ng mga apostles, mga kapatid, hindi lang sa Jerusalem nila nakuha. Hindi lang nila sa Jerusalem natagpuan yung mga sinulat ng mga apostles. Natagpuan nila ito sa iba't ibang bansa. Katulad mga kapatid ng Egypt, katulad ng Greece, katulad ng Roma, kasama ang Turkey. Meron silang nakitang mga writings doon ng mga apostles. At anong pinagsama-sama nila? Ganyan umalap ang kwento at ang buhay ng Panginoong Yesus. Hindi lang exclusive sa Jerusalem, mga kapatid. Bakit ganon? Kasi yung mga alagad, sineryoso nila ang utos ni Lord. Gaano kayo kaseryoso sa mandate na ito? Gaano kayo kaseryoso sa utos nito ni Lord? Go! Make disciples! I'm sending you! You are my witnesses! Gaano kayo kaseryoso yan? Seryoso ba tayo? 2025 na! Ilang taon na tayo mananampalataya? Gaano tayo kaseryoso na sundin ang utos na ito ni Lord? Yung mga disciples, kaya sila kaseryoso, mga kapatid, sa utos na yan ng Lord. Kaya ito ngayon, nagbabasa tayo, nagsinulat ng mga alagad, kaya tayo makilala sa Lord. Di ba? Another question, mga kapatid sa Panginoon, did followers of Jesus in every generation, doon sa mga sumusunod na generation pa, and every continent and nation carry out this mandate? Ginawa din ba yan ang mga sumunod na generation after the disciples, yung mga sumunod sa kanila, ginawa rin ba nila yung utos na ito ng Panginoong Yesus? And the answer is yes. Yes. Alam niyo ba sa United Kingdom, sa UK, may mga church doon na natindi 8,000 AD o 800 AD
Kaya, in their generation, mga kapatid, kailangan magtindig tayo ng church para meron tayong samahan, meron tayong lugar na pupunta para mag-worship sa Lord. May mga Christian sa UK. Hindi na panahon ng mga alagad. Wala na mga alagad. Yung mga sumunod na internasyon, sila yung nag-decide na magtindig ng church. Ganun katanda. Ibig sabihin, yung mga Christians noon, mga kapatid, sila yung pumunta dun sa UK at sila yung nagbuo o nagtindig ng church. Yung internasyon nila, hindi na yung internasyon ng mga alagad. Ibig sabihin, Pinoy. Sa India, alam niyo po sa India, mga kapatid, meron po doon state yung matawag doon, yung Rebunto ni St. Thomas, the doctor. Si Thomas po, yung alagad ni Lord, na nagkakailangan. Nakatag po sila ng Rebunto ni Thomas doon sa India. Anong ibig sabihin? Kasi nung si Thomas ay sumunod sa utos ng Lord na ipangaral ng Ebanghelyo, pumunta siya ng India sa missionary. Nag-share siya ng gospel doon. And then we're saved sa India, marami nakakilala sa Lord. At itong mga Christians na ito, na kumilala sa Lord, nagtindig sila ng Rebunto ni Thomas. So, ibig sabihin, may mga generasyon na sumunod doon sa utos ni Lord. Hindi lang si Thomas. Are you getting my point? Nakuha niyo bang ibig sabihin? Mga kapatid sa Lord, ganyan po katindi. Mga kapatid, ang kahalagahan niya. And even in Egypt, sa Egypt po, may mga tinatawag na Coptic Christians. Alam niyo ba yung Coptic Christians? Ito po yung mga Kristiyano, mga kapatid, mga ancient Christian group. Yan po yung mga Coptic Christians. Mga matatandang Kristiyano sa Egypt. Sa Tagalog, ancient Christian group. Ang mga matatandang Kristiyano sa Egypt. Mga kapatid, 2,000 years na nandun sila sa Egypt, hindi sila nag-expand. Pero ito pong mga Coptic Christians na ito, nanatili silang faithful sa Egypt. Nanatili silang faithful sa Egypt. At sila ay nanatiling tapat, hindi sila nangalat kasi sobrang higpit ng kultura ng Egypt, sobrang higpit ng gobyerno, pero ang nanatili sila sa kanilang pananampalataya sa matagal na panahon sa Egypt. Siyempre, mag-itay na. Pastor, sa Pilipinas, meron ba? Yes! Ang Pilipinas po, mga kapatid, animis. Ang mga tao sa Pilipinas, naniniwala sa maraming espiritu. May espiritu sa puno, may espiritu sa bunso, may espiritu dyan, kung saan-saan may espiritu. Baka sa tabi na may espiritu din. O huwag mo upuan yung upuan na yan, hindi yung espiritu niya, Hindi siya nag-church, pero nandiyan yung espiritu niya. Nakarinig na ba kayo ng Christian na gano'n lang ang mga kailan? Hindi ako nag-church, pero yung espiritu ko nandun. Kaya ingat po sa pag-upo, baka maupuan yung mga espiritu ng mga absent. Di ba? Ang dami natin paniniwala sa mga spirit. Animis kasi tayo. Pero, meron pong mga mananampalatayang galing sa Espanya. Yung mga Spaniards po, pumunta sa Pilipinas at isinay ang Ebanghelyo ng Panginoon. That's why, nakakilala tayo sa Lord. Amen po. At ngayon, ang Pilipinas, sana, ay totoo pa ito na the only Christian nation in Asia. Sana totoo. Ang kapatid. Kaya tayo nakakilala sa Lord. Kasi may generation na nag-share ang gospel sa Pilipinas. Hindi na yung mga alagad, hindi na si Tomas, hindi na si Peter, hindi na si Juan ang pumunta ng Pilipinas para mag-share ng gospel. Hindi na sila Felipe, mga alagad, hindi na sila nagpunta ng Pilipinas. May mga nagpunta ng Pilipinas para i-share ang gospel. Yung kanilang generasyon. Amen? Kaya, yung mga alagad, pinasa sa susunod na rasyon, yung mga rasyon, sila naman ang gumawa, kung ginawa ng mga alagad. Yung inutos ng Lord, sila naman ang sumunod. Like it tayo po, mga kapatid, at kahit nasa Japan,
Because as followers of Jesus, bilang tagasunod ng Panginoon, we must obey His words. Amen. Amen! We must obey His word, mga kapatid. Kanina, binanggit ko kanina sa United Kingdom, mga kapatid, alam nyo ba ang daming church doon? Hindi nyo rin ba naisip si Paul? Lisa to siya, makinig kayo. Si Paul, mga kapatid, siya po ay church planter. Nagtindig po siya ng church sa Efeso, sa Colossus, sa Corinto. Saan man siya makarating, nagtitindig siya ng church. Amen? Pero may nagtanong ng ganito, nasa na yung mga itinindig na church ni Pablo? Nasa na yung mga church na itinindig ni Pablo? Alam niyo kung ano nangyari? Alam niyo kung nasaan? Sa UK po, mga kapatid, ang daming Christian church po dyan. Pero alam ba ninyo, na karamihan sa mga Christian church sa United Kingdom ay museum na ngayon. Hindi na church, musoleo. Museo. Pumupunta yung mga tao sa church, hindi para magsimba. Pumupunta sila sa mga church to take pictures. Selfie. Kasi yung disenyo ng simbahan sa lugar, ang gaganda. Yung mga salamin, yung mga itsura ng simbahan, mga gamit sa simbahan, mga antique, wow! Ang maganda, kaya yung mga pupunta doon sa simbahan sa lugar, hindi ba sila pa picture tayo, ang ganda ng church na ito, wow! Picture, selfie. Ganun na lang, kasi musalay na siya. Grabe ang tindi, mga kapatid. Bakit ganun, mga kapatid sa Lord? May isang church doon, 2 beses lang sila nagsiservice. Tuwing Pasko. Pasko ng pagsilang at Pasko ng pagkabuhay. Tuwing Pasko lang. Every Christmas, nagtitipon sila sa church. Tapos alis na ulit. Pagdating na yung Pasko ng pagkabuhay, nagtitipon na naman sila. So, tuwing Pasko lang. Ganun yun. Ganun sila pumupunta ng church. Mga kapatid sa Lord, ganun nila pinapahalaga ng pagpunta sa church. Wala. Hindi ba nga? Di ba sa panahon natin ngayon, hindi na ganun kahalaga pagpunta ng church. Hindi na nila nagiging priority ang pagpunta sa church. Di ba? Kaya inaalis ang mga kawain dito, alisin ang kawain, alisin ang pagpunta dito, dito na lang tayo. Di ba? By the way, gusto ko i-announce sa inyo, malungkot kong ina-announce na wala tayong gawain sa Biyernes Santo sa church na ito. Kasi some of them, mga kapatid, ay hindi pupunta sa church na ito para sumpa at mag-worship sa Lord. Some of us, wala. Katulad namin, wala kami. Kasi nandun kami sa Natal. Doon kami mag-celebrate ng kasama ang mga mananampalataya doon, mga kapatid sa Mahala. Doon po yung 7 last words, mga kapatid. Pero papalik po kami dito sa Pasko ng Pagkabuhay. Nandito tayo, magkakasama tayo. Pero yung 7 last words, wala. This year, 2025, wala akong gawain ng Pasko, ng Pasko. Wala akong gawain ng Biyernes Santo sa church. Kasi no one will stand. Walang tatayo in our absence. Walang leader na pupunta. They are so busy sa maraming bagay. And I understand, naiintindihan ko naman sila. Mga kapatid. How about you? Baka dumating yung panahon sa church natin, sarado na ang lahat. Every Sunday morning lang tayo magkita-kita. Ganun ang nangyari sa church, mga kapatid, sa United Kingdom. Hindi na pinalagahan ang pagpunta kasi pupunta na lang sila sa church kung available sila, kung may visit, may kasabay. Sorry, I cannot come. Meron affair dito, may family affair kami, may outing
Maraming magulang hindi pinapasa sa anak ang kahalagahan ng pagpunta sa church. Hindi pinapasa sa mga apo ang kahalagahan ng pagpunta sa church. That generation stops, mga kapatid, the importance, mga kapatid, ng pagpunta sa church. How's our generation? How's our generation? Ano bang tinuturo natin sa aming mga anak? Okay lang kayo hindi na pumunta basta ako lang sa church. Hindi pinapasa. Hindi siya nagsabi, anak, we need to go to church. Kung mahalaga yan, kukulitin mo yan. Kukulitin mo kahit mag-away pa kayo kasi importante yun. Pero kung di naman importante sa'yo, okay lang. Basta mahalaga ka sa church ka. Pero your kids, your children, your grandchildren, nasaan? Nasaan sila? Hindi pinasa, mga kapatid. May isang church naman, ganun din. May congregation naman sila. Kaya lang, ang bilang ng congregation, 20 people. 20 tao na lang yung natitira doon sa church. Praise God. 20 people pang natira. Hallelujah. 20 people. Alam niyo kung bakit? Ito po ang katuklasan, mga kapatid, nung nag-aaral doon. Kaya sila 20 people na lang doon kasi doon sa kanilang church na napakaganda, napapalibutan po ng mga plake. Yung church, napapalibutan ng plake. Alam niyo po kung bakit ang daming plake? Kasi nung una pong naipasa sa kanila yung faith, ang daming kumilala sa Lord. Ang dami pong mga palagay sa church na yung kaya na nung sila'y nagkaedad na, unti-unti silang namatay. At bawat namamatay na Kristiyano, nilalagyan nila ng plake at dinidisplay sa church. Kaya ang dami. 20 na lang sila. Itong 20, nag-usap-usap, sino kaya ang susunod sa atin na mabibigyan ng plake sa simbahan na ito? Wala na! Puro plake na lang yung nasa loob ng church! Mga kapatid, gusto mong gawin niya natin dito sa church. Lagyan ko kayo ng plake. Bagay ginawa ni Lord, pakikita siya yung plake dito. Once in a lifetime, member ako ng church dito, pumunta ako dito, kaya yung plake ako. Mga kapatid sa Lord, ano nangyari? Mga kapatid, kasi wala ng next generation na pinagpasahan nila ng kanilang faith. Listen to this. Kapag nawala ka, it's either kinuha ni Lord, o kung ano man mangyari sa'yo, may magpapatuloy ba ng faith mo sa church na ito? May magpapatuloy ba? Yung anak mo ba, kumusta sila? Makulit ka ba na sila ay dalhin sa church? Kasi mahal ka yun. Gano'n tayo kakulit? Yung asawa mo, gano'n ka kakulit na dalhin sa church? Yung magulang, gano'n ka kakulit? Yung parents mo hanggang ngayon, hindi mo parang kakasama. Bakit? Hindi ka ba makulit? Di ba mahalaga yung pagka-church mo? Di ba kaya ng powers? Kapatid, kung importante sa iyong church, mga kapatid, dalhin mo yan, ipasa mo yan sa susunod na henerasyon. Amen? Kung mahalaga sa iyo, ipasa mo yan sa susunod na henerasyon. Kasi kung wala kang pagpapasahan yan, mga kapatid, yan ang malungkot. Yung ibang church pa nga sa UK, yung iba naging paupahan na lang. Mga kapatid, yung lahat ng mga gustong negosyo, okay. Ang church na ito ay ngayon ay commercial building na. Gusto niyo magnegosyo? Upahan niyo ang church namin. At least may kita kami. Kaya yung mga nagnenegosyo, doon na pupunta sa church. Doon sila nagnenegosyo. Grabe no? Kung yung church kaya natin gawin natin commercial building, ba't naman kayo hindi ito? Mercy. Pag ginawa natin commercial building,
Church, we love the church. Amen? We love the church. Yung isang church sa Scotland, mga kapatid sa Panginoon, naging palengke na kung saan pwede kang bumili ng mga souvenir items. Pag naghahanap ka ng souvenir items sa lugar na yun, punta ko sa church, doon mo mapibili mga souvenir items. What happened, mga kapatid? Kasi they received the faith from previous generation. But, naging failure sila. Hindi rin naipasa yung faith to the next generation. Hindi na naipasa. Ebenezer family, pass your faith to the next generation. Konti lang talaga. Konti lang talaga. Mga kapatid, tingnan niyo katabi. Sabihin mo sa kanya, ipasa mo ang faith mo. Sabihin mo sa kanya, pag di mo yung ginawa, mamaya, papangitin ko ulit sa'yo. Pag di mo yung ginawa, bukas, maraming ko ulit sa'kin. Amen? Dapat makulit tayo, mga kapatid sa Panginoon. Parents, bring your kids, your children, your grandchildren to church. Amen! Kung may mga anak kang kabataan, bring them to the youth fellowship of this church. Sa pangunan ni Sister Leah, mga kapatid, yung mga kabataan natin, huwag natin hayaan gamitin ng mundo. Bring them to the fellowship. Aalagaan sila doon. Hindi ako makarinig ng amen. Amen. Aalagaan sila doon, mga kapatid. Bring them. Kung may mga anak kayo ng kabataan na, wala pang asawa, ikarin nyo sila, may youth fellowship sa church. Every Friday. Minsan, hindi sila sa church, minsan sa labas, minsan pupunta sila ng anila. Makisigaw kayo doon. Sabihin nyo na mga anak nyo, punta tayo. Pumunta kayo doon, mag-i-enjoy kayo doon. They're friendly. Hindi kayo ma-out-of-open doon. Doon namin gawain ng mga youth. Amen? Pass your faith to the next generation. Kasi hindi tayo marunong pasa eh. Your kids, punta tayo sa church. May gawain doon, may Sunday school doon. Mahalagaan yung mga anak nyo doon. Amen? Mga teachers sa Sunday school, tama ba ako? Para hindi kumaminig yung mami nyo. Mahalagaan sila. Bring your children, your grandchildren to church. May Sunday school tayo ng mga bata. Amen? At yung mga teacher doon, hindi lang nagdamag pait pa. Diba? Pati sa Lord, bakit gano'n? Hindi nyo nakikita yung halaga nun. Alam mo, ako yung minsan na-bless sa ating kapatid. Let me mention, ayan po, ibitaw sa inyong isang kapatid natin, si Brother Ian. Si Brother Ian po, hirap siya, pero ginagawa niya na yung kanyang mga pamangkin ay dinadala niya sa Sunday school. Kahit mahirap, kasi nakikita niya na kailangan itong aking mga pamangkin ay makita ang halaga ng paglilingkod sa Panginoon. Diba? I was blessed. Nag-bless ako doon. Nung marinig ko yun at makita ko yun, mga kapatid, nag-bless ako doon. Kasi nagkaroon siya ng design na yung kanyang mga pamangkin is to bring sa church. Kahit mahirap, susundin niya yun. Wala naman yung sasakyan. Motor lang. Pero mahirap yun. Dadalhin niya yung mga pamangkin niya doon. Sasakay mo sa motor. Wala siyang 4 wheels. Bigyan ka ng word ng 4 wheels. Para mas marami kang madala. Brother, alam nyo, sana ganun din ang design natin. Hindi na mapayag na yung aking mga pamangkin, yung aking mga apo, yung aking mga anak. Hindi makapunta ng church. I will bring them to church. Amen. Amen po ba? Pass your faith to the next generation. Tayo pa. Titigil tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Lord.
titigil na po ako dito sa pagtayo mo dito. So maraming dahilan. Pwede dumating yung panahon na titigil na ako magturo, titigil na ako mag-preach, dahil ako po ay may sakit na. In Jesus' name, huwag mo na. Pero timing ka, darating lahat tayo doon. Mga kapatid, naalala ko ang Nanay Pining, sabi niya nung isang araw, sabi niya, Pastor, iba na pagkabahina. Humihina ng katawan. Tama ba, Nay? Iba na, di ba? Humihina ng katawan, hindi na magawa yung dati. Lahat tayo darating doon. Mga kapatid, gusto niyo ba, kahit may edad na ako, mga kapatid, alam niyo ba, mahal tayo ni Lord. Sino ka nga? Gusto niyo ba dumating ako sa mundong ganon? Mga kapatid, kailangan kong ibasa ito sa inyo. Hindi ako. That's why our leaders, I encourage natin to stand in front of you. Kaya kasi nyo, buwan-buwan, may mga speaker po tayo na hindi nyo narinig ng mga nantaon. Takbo sila dito para mag-minister sa inyo. Amen? Takbo sila. Hindi na lang ba kayo katabi nyo sa susunod tayo dito. Nag-share ng gospel. Amen. Amen po ba? Kasi hindi pa pwedeng ako lang, mga kapatid sa Panginoon. Sipin ko ninyo ha, kapag nagkakagana ako lang, at ako'y nagkasakit, ako'y wala, sino bang magdi-disciple sa ating mga anak? Sino ba ang magpapasa ng faith, mga kapatid, sa ating mga apo? Ako pa ba? Halimbawa, kinuha ko ni Lord. Bawa, umuwi na ako sa Lord. Pupunta pa kayo sa secretary. Pastor, rise up, huwag ka dyan. Kasi may kailangan makinig, may magturo. Eh di ba bakit na? Mga kapatid. Baka saan nagaling yung boses ko. Mga kapatid, hindi na yun mangyayari. Mga kapatid, patawarin niyo ako kapag wala na ako. I have no intention of coming back. Just to teach your children. Amen? Amen po? By the way, pakikuha yung aking power, yung aking battery. Naubos yung battery. Yung charge na aking cellphone. Ayan, mga kapatid, pag hindi na ako ang magtuturo, sino na ang magtuturo sa inyong mga anak? Kaya pasensya na po doon sa ating mga leaders talaga. Talagang minsan talaga na-assign natin sila na tumayo din. And I believe makikinig din kayo sa kanila. Amen! Sa ngayon po, medyo nawawala po tayo dahil may mga commitment tayo sa Set of Church. Every third Sunday, nasa Santa Cruz tayo. And then, yung last Sunday o second Sunday, minsan nawawala tayo dahil nangangarap po tayo sa ibang church natin sa event set. At every time naman na ako'y nawawala, yung mga leaders natin na tumatayo dito, natutuwa naman ako, pinag-iingat mo. Amen! At makikita niyo po, mga kapatid, linggo ng umaga, makakarap sila dahil Ebanghelyo. Salamat. Masabi niyo sa katabi mo, ikaw na ba yung susunod? Magdala tayo ka ba? O si Kuya Joey? Tapos na si Kuya Joey, hindi ko na susunod. Di ba? Hindi ko na umaga. Kuya Joey, nag-preach ka ba? Hindi ko na umaga dito. Si Mama Mary, di ba narinig nyo last month ba? Last Sunday. Noong February, kumusta naman po? Nakinig ba kayo kay Mama Mary? Makinig kayo. Makinig kayo, mga kapatid. Amen! Dahil ka, makikita niyo po, sila na po talaga
ang bawat isa po sa mga kapatid natin ay tatayo ng Lord sa Lord. And sa pagdating sa bandaban ko, yan katabi mo, yan ang susunod na tatayo dito. Tingnan mo yung katabi mo, ate. Baka yung katabi mo susunod. Enjoy na. Yung parehong mag-asasa, enjoy. Sa'yo nakatira. Sa'yo nakatingin. Sa'yo nakatingin. Parang yan, enjoy. Sa'yo naman. Ano kaya? Kumusta kayo mga estudyante natin ng MCBTC? Praise God. So, commercial na rin tayo. Hindi makita yung charger na. Wait lang. So, bago ko magpatuloy, I want someone to testify. Bigay ko muna ito kay Sister Franz para ipatotoo sa ating mga kapatid yung ginawa ng Diyos na nila sa Cebu. Well, I'm pinaprepared for itong ating kanta. Pastor Franz, pag-share sa kanila yung ginawa ng Diyos sa inyo sa Cebu. Amen. Salamat po sa lakas. Kasi ang flight namin ay 11:45 kagabi, pero nakaalis kami ng Cebu ay past 12. So, walang tulugan. Kundi nung dumating kami ng 5, magsi 6 o'clock na, ay doon pa lang kami natulog. Nung marinig ko yung praise and worship, balikwas ako. Ayun, so, yung iba nating kasama ay makatulog. Sila Ichan. Salamat sa Lord sa opportunity na binigay po sa amin para umattend ng Jesus Reigns National Summit. Sobrang pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung mga natutunan na ituro sa amin doon. Siguro sa mga susunod na panahon ay share po yan sa inyo. Pero dahil sariwang-sariwa, nung dumating kami doon ay sariwang-sariwa yung ating national issue tungkol sa dating president natin. So, ang unang na-share po sa amin ay prayer na hindi naman talaga naka-line up doon sa i-share, pero yun po yung na-share sa amin. Paano natin tinanggap yung balita? Ano yung naging reaction natin dun sa balita? Ang una kong reaction, Lord, huwag namang matagal yung nangyayari sa NAIA. Kasi baka pag-uwi namin, ma-delay pa. Yun yung una kong reaction, yun yung una kong naisip. Sabi ko, pag na-delay, patay. Hindi kami aabot ng linggo sa church. And true enough, ay hindi naman nangyari yun na umuwi kami may problema po sa NAIA. So, salamat sa Panginoon sa iyo, sa unang tugon na yun. Pangalawa po ay yung sinasabi niya sa amin na paano tayo nag-react doon sa nangyari. Apektado tayo. Lahat apektado tayo. Bilang Kristiyano, paano tayo nagre-react sa mga ganong sitwasyon? Agad-agad ba nagpe-pray tayo? Or nakiki-comment or nakiki-post tayo sa SOCMED or sa social media? Marami po sa atin bilang Kristiyano, dahil sa emosyon, ay nadadala tayo, lalo na pagka may nabasa ka na or may narinig ka na, magre-react ka talaga dun sa mga nababasa mo sa SOCMED or magko-comment ka dun sa mga nababasa mo. Bilang Kristiyano po, ito yung hindi mawala sa utak ko. Yung reflection ng ating prayer ay nakikita sa nangyayari sa ating bansa. Kung gaano tayo kalalim mag-pray,
makikita yan sa kung gaano tayo kalalim mag-pray sa ating bansa, nagre-reflect po yan sa nangyayari sa ating bansa. Sobrang parang bullseye na bullseye. Parang tinarget talaga ako doon. Sabi ko, paano ba kami nagpipray bilang church? Paano ba kami nagpipray bilang mananampalataya para sa aming bansa? Mahal ba talaga natin ang bansang Pilipinas? Kaya nung kinanta yung lupang hinira, mangyak-ngyak ako kulang nilang tumulo yung luha ko. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Paano? Ano yung nagiging reaction natin? Paano tayo nagpipray sa ating bansa? Kahit sa sarili na lang natin, paano tayo nagre-react? Kahit din sa mga naririnig natin, nagiging-react din tayo, oo nga, sobrang ganito na nga ang Pilipinas, gano'n na nga, wala nang pag-asa, naririnig natin yun, pero nagpipray ba tayo para sa ating bansa? Yun yung grabing nag-struck talaga sa akin. Unang message pa lang. At yung mga susunod, marami pa sa mga susunod na panahon, i-share ko po yun sa inyo. Sobrang paspas talaga ang pag-dijat na, no? Kasi gusto kong makuha para ma-share ko po sa inyo. Dahil hindi naman tayo lahat ay binigyan ng pagkakataon na makapunta doon. Pero sana yung mga natanggap namin ay ma-share po namin sa inyo sa mga susunod na panahon. So, salamat sa Lord kasi yung provision din ng Panginoon ay binigay niya sa amin. Bago po kami pumunta, ay talagang ang kaaway ay gumagawa. So, yung aming isang aso, yung regalo sa akin ng Prince na aso ay nagkasakit. Ayaw ko siyang pa-doktor. Kasi alam mo na dahil dun sa unang aso, nagkasakit. Sabi ko, hindi ako papadoktor. Si Pastor Porsigido, sabi ko, sige, ikaw gagastos. Anyway, nabawasan yung aking baon. Sabi ko, Lord, sana magkasya. Salamat sa Lord kasi nagkasya po yung budget ko para dun sa Jesus Reigns. Kasi hindi lang naman yun ang aming pagkakagastosan, yung airfare, kundi pati yung accommodation, at saka syempre yung pagkain. Salamat na lang sa Panginoon kasi yung aming pong tinirhan ay pwedeng magluto. Kaya nagluluto po kami para tipid. So, yun. Pangalawang, ayun yung pangatlong answer prayer namin. Nagkasya po lahat ng budget namin na talagang kahit sa huling pagkakataon na pwede kaming kumain dun sa bahay na hindi kakain sa labas, ay ginawa po namin makatipid. Yun, salamat sa Panginoon. At salamat din sa Lord dahil gustuhin man po namin magpasalubong. Pero talagang, alam mo yung sakto lang yung budget. Pero ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, ang pasalubong po namin sa inyo ay yung natutunan namin. So sana po, yun sa mga susunod na panahon, share po namin yun sa inyo. Sana po ay matanggap natin. Kasi doon ko lalong na unawaan yung Romans 12:1 and 2. Yung dying in the flesh, mga iba pa. So, salamat sa Lord kasi hallelujah, napakabuti po ng Panginoon. Maraming tinuro, maraming tinuwid, at maraming gusto pang gawin ng Lord sa buhay ko. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. Alam ko po na, sabi ko nga, Lord, tulungan mo ako na lalo pang lumalim sa panalangin. Hindi basta tawagin intercessor, kundi lumalim sa panalangin. Kasi habang tayo lumalalim sa panalangin at natututo tayong lumuhod sa Panginoon, as in lumuhod, physical na pagluhod, hindi yung lumuhod ka lang sa isip. So nakita ko po kung paano yung mga leaders doon ay talagang nagpapakababa sa panalangin. Salamat sa Lord, sa Diyos ang papuri.
praise God, praise God. Kumusta naman sa Netherlands? Okay naman, kumusta sa Netherlands? Praise God. So mga kapatid sa Lord, napaka-importante, ulitin ko, na ang ating pong pananampalataya ay maipasa natin sa mga susunod na generasyon. Amen? Amen po, mga kapatid sa Lord. Ganyan po kahalaga yan, mga kapatid sa Panginoon. Ang isa daw pong healthy church, ayon sa statistic po ay ganito, 40% daw ng mga tao, mga kapatid, dapat ay 35 years old younger. I-check na natin. Tumayo nga po ang 35 years old and below. Tayo po, tayo. Tayo po ang 35 years old and below. 35 years old and below. Yan. Wow, ang dami nila. Healthy pa rin ang church. Okay? So, mauna po tayo. Ngayon naman po yung 36 years old and above. Tayo naman tayo po yung 36 years old and above. Tayo po, yeah, 36 years old and above. Hindi na makatayo. Hindi na makatayo. 36, yeah, 36 years old and above. Yeah. So, sigaw ka natin, buhay pa kami! Praise God! Buhay pa tayo! Hallelujah! At dali po sa April 2, ako po ay 30 years old na. Hallelujah! Salamat sa Lord. Ako po ay 30 years old na sa April 2. Galing. That's 2 plus 3. Kayo naman. Mga kapatid sa Lord. Okay, ito po yung sunod. Ituloy natin yung mensahe. Ito po ang isa pa. Ito mga kapatid tayo kung kailan napapapos na tayo. The next question is, what are you doing about this Monday? Ano bang gagawin natin sa Monday na ito, mga kapatid? Karamihan, ito yung kailang isinasagot. What are you doing about this Monday? Ang sabi ng iba, it's not my job, pastor. Okay, that's the Christian leader's job. Okay, dapat yung mga leaders na yung gumagawa niyan, hindi ako. Pero actually, basahin natin ang sinasabi sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. Ano pong sabi ng Ephesians chapter 4, verse 11 up to 13? Basahin ko po mga kapatid ulit sa Bible sa Tagalog. Mga kapatid, I love to read mga kapatid sa Bible. Okay? So, Ephesians 4, verse 11 to 13. Ang sabi dito, at ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, at iba'y pastor at guro. 12. Ginawan niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hiniran. Sabi natin, lahat. Lahat ng hiniran sa ikunlan ng kanyang iglesia. Sa gayon ay lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. And then, sa verse 16, ang sabi sa 16 ay ito, sa pamamagitan niya nabubo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay ng kasukasuan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Kasama tayo sa katawan ni Kristo. So ang utos, hindi para lang sa aming mga church leaders. Yan po ay para sa ating lahat. Amen? Another reason na binibigay ng tao dyan sa mandate na yan, mga kapatid, ay nandito rin. Number 2, those words are no longer relevant, sabi, and necessary in this day and age. So, high-tech na kayo, hindi na kailangan sundin ang utos na yan, hindi na yung mahalaga, mga kapatid. Lagi natin katanak, sinabi ng Matthew chapter 24, verse 35. Ang sabi po sa Matthew 24, verse 35, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko hindi magkakabulan. Amen? Hallelujah, praise God. So, yan po yung tanong, what are you doing about this Monday? Kaya lang, mga kapatid, negative yung sagot ng iba. Dapat ang sagot natin ganito, what are you doing about this
someone what the Lord has done for me. Meron po bang ginawa ng Lord sa inyo? Amen? So ano po gagawin natin? Sabi ng Mark chapter 5 verse 19. Mga kapatid, ang sabi ng Mark chapter 5 verse 19, go home to your friends and tell them, sabi natin, tell them what great things the Lord has done for you and how He has had compassion on you. Then sa Acts chapter 5 verse 20, ang sabi doon, go! Mga kapatid, stand in the temple and speak to the people all the words of this life. We need to testify kung ano yung ginawa ng Lord sa buhay natin. Amen? Yang utos na yan para sa atin yan. We need to testify, mga kapatid. Then second, mga kapatid, ang response natin dapat sa utos na yan, what are you doing about this Monday? Second, I will invite someone to our church so they experience what I experienced in Christ. Hindi ako papayag na ako lang ang pinagpapala ng Lord. Amen? 1 John chapter 1 verse 3 and 4. Ang sabi po dito, mga kapatid, sa 1 John chapter 1 verse 3 and 4, ipinapahayag na namin sa inyo ang aming nakita narinig. Bakit? Upang makasama namin kayo sa pagkikisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. So yun po yun. Kaya susunod tayo sa utos ng Lord kasi yung kagalakan na binibigay ng Lord sa atin, hindi natin sa sarilimin, isi-share natin ito sa iba. Amen? Paano ba tayo nakakilala sa Lord, mga kapatid, sa Lord? Alam niyo po, there is someone who took time talaga, mga kapatid, to tell you about the Lord. Kung hindi talaga siya nagbigay ng oras para sa iyo, hindi ka makakilala sa Lord. There is someone talaga, maaaring kayo nagkukwentuhan, tapos sinare niya si Jesus, o kaya sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang pamamaraan. But there is one similarity sa lahat ng yan, mga kapatid. Someone came enough for you. May nagmalasakit talaga sa iyo, kaya ka nakakilala sa Lord. Amen? Sinabi niya yung tungkol kay Jesus na siya ang iyong Lord, siya ang iyong tagapagligtas. And Jesus can change your life. Paano kaya, mga kapatid, sa Panginoon, kung yung nag-share sa iyo ay nagbago ng isip? Share-sharean ka na lang, tapos sabi niya, huwag ko na lang i-share kasi sayang oras ko, marami pa akong gagawin, busy pa. Paano kaya kung yung nag-share sa iyo ng gospel ay nagbagong isip at hindi ka na share ng gospel? Nasa ka? Anong buhay meron tayo ngayon kung hindi natin nakilala si Jesus? Buti na lang. Someone took time. Nagbigay talaga siya ng oras at panahon para share sa iyo si Jesus. So it's your turn. It's your turn to share the gospel, to obey the mandate to someone. Ituloy mo yan para sa iba naman. Evangelism and discipleship. Amen? Let's all stand. Mga kapatid, tell someone about Jesus.